Alam mo ba na maraming babae ang hindi direktang nagsasabi ng nararamdaman nila, pero nagsasalita na ang puso nila sa mga simpleng salita at pahiwatig? Kapag unti-unting nahuhulog ang loob ng isang babae sa'yo, hindi mo agad maririnig ang mga salitang, gusto kita, o mahal kita. Pero mapapansin mo ang pagbabago sa paraan ng kanyang pakikipag-usap. May mga linyang paulit-ulit niyang sinasabi na tila normal lang sa umpisa, pero kapag inintindi mong mabuti, malalaman mong may mas malalim na kahulugan ito. Ayon sa mga eksperto sa sikolohiya ng pag-ugali, tulad ni A.R. John Gottman, ang mga salitang ginagamit natin sa isang relasyon ay mas malakas pa sa mga kilos. At sa kultura nating mga Pilipino, kung saan madalas ay tahimik o mahinhin ang mga babae sa pagpapahayag ng damdamin, mas lalong mahalagang basahin ang mga di sinasadyang palatandaan. Kaya kung napapaisip ka minsan, may gusto ba siya sa akin? Huwag ka nang lumayo sa sagot. Minsan, nasa mismong salita na niya ito. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 7 karaniwang sinasabi ng mga babae kapag nagsisimula na silang mahulog ang loob sa isang lalaki. Isa-isa natin itong susuriin mula sa pinakapayak na komento hanggang sa pinakamalinaw na pahiwatig ng emosyonal na koneksyon. At sa dulo ng video, ihahayag ko ang pinakamahalagang linya, isang simpleng pahayag na kapag binanggit niya, ay walang duda, may malalim na damdamin na siyang nadarama para sa'yo. Kung ikaw ay isang lalaking nagnanais na maintindihan ang maselang wika ng pag-ibig ng isang babae, ito ang tamang video para sa'yo. Dahil sa panahon ngayon na punang mabilis ang usapan at kalituhan sa chat, ang pag-unawa sa wika ng puso ang tunay na advantage mo. Kaya huwag mong laktawan ang kahit isang bahagi. Ang susunod na marinig mong kataga mula sa kanya, baka iyon na ang matagal mo nang hinihintay. Senyales 1, parang ang tagal na kitang kilala. Kapag ang isang babae ay nagsabi ng, parang ang tagal na kitang kilala, huwag mo itong ituring na isang simpleng komento. Sa totoo lang, ito ay isang malalim na pahiwatig ng emosyonal na koneksyon. Maaaring hindi pa kayo matagal magkakilala, pero sa kanya, may pakiramdam ng pamilyaridad na tila kayo ay magkaibigan na noon pa man. Ito ay hindi lang basta pakiramdam, ito ay indikasyon na ligtas siyang maging siya mismo sa iyong presensya. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang mga kababaihan ay madalas maingat sa pagpapakita ng damdamin, ang pagsabi ng ganitong bagay ay nangangahulugang mataas ang tiwala niya sa iyo. Hindi ito madaling ibinibigay. Ayon sa mga pag-aaral sa sikolohiya, tulad ng kay A.R. John Gottman, ang emotional safety ay isang mahalagang batayan ng atraksyon. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng kapanatagan, pagtanggap, at hindi hinuhusgahan, mas madali siyang mahulog. Isipin mo ito, sa dami ng taong kanyang nakilala, ikaw ang nakapagbigay sa kanya ng ganitong uri ng koneksyon. Isang pakiramdam na parang matagal na kayong magkasama, kahit pa ilang linggo pa lang kayong nagkakausap. Minsan, kaswal niya lang itong babanggitin. Grabe, ang weird, parang ang tagal na kitang kilala, kahit kakakilala pa lang natin. Pero sa likod nito ay ang hindi niya pa sinasadyang pag-amin. May espesyal akong nararamdaman para sa'yo. Paano mo ito dapat sagutin? Una, huwag mong maliitin. Ang tamang reaksyon ay hindi, haha, ganun ba, kundi isang mapaglarong pagtanggap ng koneksyon na binubuo ninyo. Pwede mong sabihin, baka naman soulmates tayo sa past life, sabay ngiti. O kung gusto mong gawing mas totoo ang koneksyon, sagutin mo ng, alam mo, ako rin parang may ganyang pakiramdam din ako sa'yo. Ang mahalaga ay maparamdam mo rin sa kanya na ligtas siyang magbukas. Kapag nakuha mo ang kanyang tiwala sa ganitong antas, magsisimula ng lumalim ang damdamin niya nang hindi niya namamalayan. At kung maririnig mong muli ito mula sa kanya, tandaan, hindi ito simpleng biro. Ito ay isang senyales at napaka-espesyal ng taong pinagsasabihan niya nito. Senyales 2, isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan. Kapag sinabi ng isang babae, isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan, maaaring mabigla ka. Baka pumasok agad sa isip mo ang salitang friendzone. Pero sandali lang, huwag kang magmadali sa konklusyon. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang mga kababaihan ay madalas ayaw maging prangka sa kanilang nararamdaman, ang paggamit ng ganitong pahayag ay madalas isang mas banayad na paraan ng pagpapakita ng tiwala at emosyonal na koneksyon. Hindi niya sasabihing malapit ka sa kanya kung hindi kanya tinitignang isang taong ligtas, mapagkakatiwalaan, at may posibilidad para sa mas malalim na ugnayan. Ayon sa mga psychologist, ang mga babae ay mas nauunang mag-invest emosyonal kaysa pisikal. Kaya bago pa man siya mahulog ng husto, sinusubukan muna niyang pakiramdaman ang antas ng emosyonal na intimacy sa pagitan niyo.
At isa sa mga paraan niya para masukat ito ay ang pagsasabi na malapit ka sa kanya, kahit hindi pa kayo ganoon katagal magkakilala. Isipin mo ito, kung nagsimula pa lang kayong magkausap, pero sinasabi na niyang ikaw ang isa sa pinakamalapit kong kaibigan, hindi ito biro. Ito ay pahiwatig na may tiwala na siya sa iyo, at handa na siyang ibahagi ang mga bahagi ng sarili niyang hindi basta ibinabahagi kahit kanino. Kapag nagsisimula na siyang mag-open up, mga insecurities niya, kwento ng pamilya, mga pangarap na hindi niya sinasabi kahit sa mga kaibigan, ibig sabihin, ikaw ang pinili niyang sandalan. Paano mo dapat itong sagutin? Huwag kang magpanik. Huwag mong isipin na naipit ka na sa kaibigan lang si Zone. Sa halip, gamitin mo ito bilang daan patungo sa mas malalim na koneksyon. Pwede mong sabihin, alam mo, naniniwala ako na ang matibay na relasyon ay nagsisimula sa isang malalim na pagkakaibigan. O kayain salamat sa tiwala mo. Para sa akin, mahalaga ang ganyang koneksyon. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya tinatawanan o tinitikis dahil sa pagiging emosyonal niya, mas titibay pa ang pundasyon niyo. At sa bandang huli, hindi na lang ito simpleng magkaibigan. Magiging daan ito sa isang relasyon na may haligi ng tiwala at malalim na pag-unawa. Sa mga Pilipina, ang salitang malapit na kaibigan ay hindi basta-basta sinasabi. Kaya kapag narinig mo ito mula sa kanya, pakinggan mo ng mabuti. Dahil baka ito na ang unang hakbang patungo sa isang mas espesyal na pag-ibig. Senyales 3, iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko. Kung isang araw bigla kanyang sabihan ng, iba ka talaga sa lahat ng nakilala kong lalaki, huwag mong palampasin yon. Dahil sa likod ng simpleng papuri na yan ay ang lumalalim niyang pagtingin sa iyo, kahit hindi pa niya ito direktang inaamin. Sa mundo ng modernong relasyon, lalo na dito sa Pilipinas, ang mga babae ay sanay sa mga lalaking pakul, pabigla-bigla, o di kaya'y hindi marunong makinig. Kaya kung ikaw ay mahinahon, nakikinig, at consistent, mapapansin ka talaga. At kapag napansin niya ito, ang kanyang damdamin ay kusang gumuguhit ng linya sa pagitan mo at ng iba. Sa psikolohiya, ang tawag dito ay selective perception. Kapag nagsisimula ng mahulog ang loob ng isang tao, nagsisimula rin siyang makita ang lahat ng bagay tungkol sa iyo sa mas magandang liwanag. Ang mga simpleng kilos mo, kung paano ka tumingin, kung paano ka makinig, kung paano ka magtanong, nagiging espesyal. Kaya kapag narinig mo siyang magsabi ng, hindi ka tulad ng ibang lalaki, maaaring idagdag pa niya ng konti. Ikaw lang yung totoong nakikinig. Iba ang presence mo. Ramdam ko yung sincerity mo. Hindi lang siya nagpapalipad hangin. Hindi rin ito scripted na linya. Ito ay patunay na sa puso niya, nagsisimula ka ng maging exceptional. Paano mo ito dapat sagutin? Huwag kang mahiya. Gamitin mo ito bilang pagkakataon upang ipahinga sa kanya na nakikita mo rin siya. Pwede mong sabihin, sana nga ay magandang pagkakaiba yan. O kung gusto mong iengganyo siyang magbukas pa, tanungin mo siya. Talaga? Ano ba ang napapansin mong pinakaiba sa akin? Kapag ginawa mo ito, napipilitan siyang isa-isahin ang mga bagay na gusto niya tungkol sa iyo. At habang sinasabi niya ito, mas lalo siyang nahuhulog kahit hindi niya agad mapansin. Sa huli, tandaan, kapag ang isang babae ay nagsimulang ikumpara ka sa iba at ikaw ang mas pinapaboran, malamang ay hindi na lang basta pagkakaibigan ang tingin niya sa inyo. Senyales 4, sa'yo, kaya kong maging totoo. Isa ito sa pinakamalalim at pinakadiin na senyales ng damdamin. Kapag sinabi ng isang babae, sa'yo, kaya kong maging totoo, huwag mo itong baliwalain. Bakit? Dahil sa kultura natin, marami sa ating kababaihan ang lumaking tinuruan na maging maingat, mahinhin, at minsan ay magtago ng tunay na emosyon para hindi masaktan. Kaya kapag sinabi niya sa'yo na kaya niyang ipakita ang tunay na sarili niya sa iyong harapan, ibig sabihin yon, ligtas siya. Comfortable. At higit sa lahat, may tiwala siya. Hindi niya ito sinasabi kung kani-kanino lang. Maaring mapansin mong nagiging makulit siya sa harap mo, nagsasabi ng mga bagay na kinahihiya niya sa iba, o nagpapakita ng mga quirks niya na hindi pa niya naipapakita kahit sa matagal na niyang kaibigan. Lahat ng ito, bahagi ng tinatawag sa psikolohiya na authenticity bonding, ang malalim na koneksyon na nabubuo kapag ang isang tao ay nararamdamang hindi niya kailangang magsuot ng maskara. Halimbawa, bigla siyang magsalita ng, ewan ko nga ba, pero kapag kasama kita, parang wala akong kailangang itago. O baka naman minsan, sa gitna ng biruan, maririnig mo siyang umamin, ikaw lang talaga yung nakakakita ng ganitong side ko. Kapag sinabi niya ito, alam mong binubuksan niya ang sarili niya sa'yo.
Isang bagay na hindi niya basta-basta ibinibigay sa kahit kanino. Ano ang dapat mong gawin? Una, tanggapin mo ito, hindi sa paraang seryoso at mabigat, kundi sa paraang mainit at magaan. Pwede mong sabihin, ang sarap naman marinig yan. Para sakin, yan ang pinakamasarap na compliment. O kung gusto mong makipaglaro sa kanyang vibe. Sige na, ipakita mo pa. Gusto kong makilala yung full version mo. Sa ganitong paraan, mas pinapalalim mo pa ang koneksyon nyo. Kapag ramdam niyang tanggap siya, unfiltered, mas malamang na tuluyan na siyang mahulog. Tandaan, sa dami ng taong nagpapanggap sa mundo, ang isang taong tumatanggap ng tunay mong sarili ay isang kayamanang hindi madaling palampasin. At kung ikaw ang taong iyon para sa kanya, hindi ka na niya basta-basta pakakawalan. Senyales 5, ramdam kong nakikita at naririnig mo ako. Simple lang sa unang tingin, pero napakalalim ng ibig sabihin nito. Ramdam kong nakikita at naririnig mo ako. Para sa maraming babae dito sa Pilipinas, ang maramdaman na tunay silang pinapakinggan at nauunawaan ay isang bihirang karanasan. Madalas kasi, sa dami ng ingay ng mundo, social media, chismis, at mabababaw na usapan, nauuwi ang komunikasyon sa pakikinig para lang makasagot, hindi para umintindi. Kaya kung sinasabi niya ito sa'yo, ibig sabihin nito, nagbigay ka ng espasyo para sa emosyon niya. Isa kang tao na hindi lang basta nakikinig, ikaw ay nakakaunawa. Ayon sa artikulo ng Psychology Today, ang emotional validation ay isa sa pinakamalalakas na batayan ng pamatagalang koneksyon. Kapag ang isang babae ay nararamdamang importante ang boses niya, ang iniisip niya, at ang pinanggagalingan niya, unti-unti siyang nagkakaroon ng emosyonal na pagkakabit. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng solusyon. Minsan, sapat na ang isang taong nakikinig ng buo. Kaya kung ibinabahagi niya sa iyo ang mahahalagang bahagi ng kanyang buhay, tulad ng mga alaala sa pagkabata, mga pangarap o kahinaan, at pagkatapos ay sasabihin niyang, ikaw lang yung taong may pakialam. Oh, ramdam ko pagkausap kita, hindi lang ako basta naririnig, kundi nauunawaan. Kapag narinig mo ito, alam mong naiiba ka na sa paningin niya. Paano mo ito dapat sagutin? Huwag mong baliwalain. Sa halip, bigyang diin mo na mahalaga rin sa iyo ang koneksyon na ito. Pwede mong sabihin, sa tingin ko, ang pinakasolid na relasyon ay nabubuo sa pagkakaintindihan. At gusto kong patuloy kitang makilala. Mas pinapalalim nito ang emosyonal na pundasyon niyong dalawa. Kapag ramdam niyang ligtas siyang magsalita, at alam niyang may halaga ang sinasabi niya sa iyo, hindi lang siya magiging komportable, mas lalo siyang mahuhulog. Sa huli, tandaan mo, ang babae ay hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Naghahanap siya ng isang lalaking may malasakit, may pakikinig, at may tunay na presensya. At kung ikaw na yon, malamang ay hindi lang siya nagsasalita ng papuri, baka nagpapahiwatig na siya ng pag-ibig. Senyales 6, may malalim akong koneksyon sa'yo. Kapag isang babae ay nagsabi ng, may malalim akong koneksyon sa'yo, hindi ito basta-bastang salita. Sa mundong puno ng mababaw na usapan at mabilisang kilig, ang isang pahayag na ganito ay tanda ng isang damdaming hindi na pansamantala. Isa na itong pagkakabit ng loob. Hindi niya ito sasabihin kung hindi niya nararamdaman na ikaw ay may mahalagang papel sa kanyang buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng parehong hilig. Hindi ito tungkol sa pareho kayong mahilig sa kape o kadrama. Ito ay mas malalim, isang emosyonal na koneksyon na parang may hindi maipaliwanag na daluyan sa pagitan nyo. Parang may sinulid na hindi niyo nakikita pero nararamdaman. Sa larangan ng psikolohiya, tinatawag itong emotional resonance, isang kondisyon kung saan ang dalawang tao ay sumasabay ang damdamin at enerhiya, halos walang kahirap-hirap. Makikita mo ito kapag siya ay biglang bukas tungkol sa mga malalalim na bagay, tulad ng mga takot niya, alaala sa pagkabata, o mga pangarap niyang hindi niya sinasabi kahit kanino. Binabalikan niya ang mga usapan niyo at sinasabing, hindi ko makalimutan yung pinag-usapan natin dati. O simpleng tinitignan ka niya sa mata at sasabihin, hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba talaga sa koneksyon natin. Kapag narinig mo ito ay higit pa sa kilig, ito ay pahiwatig ng damdaming umigting. Paano mo dapat tumugon? Huwag mong maliitin. At lalong huwag mo rin gawing biro. Ang tamang tugon ay isang mainit at taos-pusong pagkilala sa damdamin niya. Pwede mong sabihin, alam mo, bihira yung ganyang koneksyon. At naniniwala ako na may dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Kapag pinaramdam mong hindi mo ito tinatawanan, mas lalo siyang magiging bukas.
mas madarama niyang ligtas siyang magmahal. At sa panahong iyon, baka hindi na lang ito koneksyon, baka simula na ito ng pagmamahalan. Sa huli, tandaan, ang koneksyon na sinserong nararamdaman ay hindi madaling hanapin. At kung nararamdaman niya ito sa'yo, swerte ka. Senyales 7, kaya kong sabihin kahit ano sa'yo. Kapag ang isang babae ay nagsabi ng, kaya kong sabihin kahit ano sa'yo, huwag mong isipin na ito'y simpleng tiwala lang, dahil sa likod ng mga salitang ito, may mas malalim na sinyales ng emosyonal na compatibility. Sa isang bansang gaya ng Pilipinas, kung saan ang damdamin ay madalas itinatago para hindi makasakit o mapahiya, napakahirap para sa isang babae na basta na lang magsalita ng anumang iniisip niya. Kaya kapag sinabi niya na kaya niyang sabihin, kahit ano sa'yo, mga bagay na malalim, random, nakakatawa, o minsan ay mahirap aminin, ibig sabihin ay tinitingnan kanya bilang kanyang safe space. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magbigay ng sagot sa lahat ng sinasabi niya. Ang mahalaga ay nakikinig ka, hindi ka nanghusga, at higit sa lahat, tunay kang nandyan. Makikita mo ito sa mga kilos niya. Bigla kanyang ite-text tungkol sa isang bagay na walang koneksyon sa anumang pinag-usapan niyo dati. Magkukwento siya ng mga personal niyang struggle, sa pamilya, sa trabaho, o kahit tungkol sa sarili niyang insecurities. Magtatanong siya ng opinyon mo sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Hindi dahil kailangan niya ng solusyon, kundi dahil importante sa kanya ang iniisip mo. At kapag sinabi niyang, kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot, ang ibig sabihin nito, malalim na ang emosyonal na puwang mo sa buhay niya. Paano mo dapat tumugon? Pahalagahan mo. Sabihin mo. Alam mo, importante sa akin yung openness. Swerte akong ganito tayo makapag-usap. O kung gusto mong iparamdam na handa kang magpatuloy sa pagbubukas ng damdamin mo rin, idagdag mo. Hindi lang ikaw. Sa'yo rin, parang kaya kong sabihin kahit yung hindi ko kayang sabihin sa iba. Sa ganitong palitan, nabubuo ang tinatawag na mutual vulnerability, isang pundasyon ng matibay na ugnayan na hindi madaling mabuwag. Kaya huwag mong baliwalain kapag sinimulan kanyang lapitan para sa mga personal niyang saloobin. Dahil sa bawat bukas ng puso niya, mas lalo siyang bumubuo ng lugar para sa'yo sa buhay niya. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, malamang may pagtingin siya sa'yo. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, ang puso ng babae ay madalas nangunguna bago pa man ang kanyang mga salita. Kapag naririnig mo ang mga pahayag na gaya ng, parang ang tagal na kitang kilala. Isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan. Iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko. Sa'yo, kaya kong maging totoo. Ramdam kong nakikita at naririnig mo ako. May malalim akong koneksyon sa'yo. Kaya kong sabihin kahit ano sa'yo. Ito'y hindi basta mga salita. Ito'y pinto patungo sa puso niya. Hindi man niya diretsahang sabihin ang gusto kita o mahal kita, ipinaparamdam na niya ito sa bawat kumpiyansa, sa bawat kwento, sa bawat emosyon na ibinubukas niya sa'yo. At kung ikaw ang taong tahimik na pinipili niya araw-araw sa pamamagitan ng maliliit na kilos at simpleng salitang may bigat sa damdamin, swerte ka. Hindi lahat ng lalaki ay pinapapasok sa ganitong lalim ng espasyo. Kung naririnig mo ang mga pahiwatig na ito, huwag mo nang hayaang dumaan lang. Huwag mong hayaang malusaw ang pagkakataon sa katahimikan. Kaya ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa mga senyales na ito? Panahon na para maging mas sensitibo ka sa mga hindi sinasabi. Hindi lahat ng damdamin ay kailangang isigaw. Minsan, sapat nang marinig, maramdaman, at tanggapin ang mensaheng binubulong ng puso. Kung nararamdaman mong pareho kayo ng koneksyon, huwag kang matakot sumagot. Dahil sa huli, ang mga relasyong malalim ay nagsisimula sa mga salitang payak, ngunit taos puso.